Maayong gabi, Dabawenyos. Magandang gabi po sa lahat ng Pilipinong nakatutok sa atin ngayong gabi. Ako po si Harvey Lanticse at ito ang Basta Dabawenyo. Pilipinas, maraming salamat po sa pagtutok na naman sa inyong paboritong programang Basta Dabawenyo. At ngayong gabi, meron po tayong mga espesyal na bisita na makakasama. Una po dyan ang ating 3rd District Congressman ng Davao City, Congressman Isidro C. Ungab. Ngayong gabi ko. Good evening, mayong gabi, magandang gabi sa lahat ng ating mga viewers tonight. Happy to be back here at Basta Dabawenyo. Well, the topic is very interesting again. Welcome back, Kong, no? And magiging suki ka na dito, Kong. I think this is one of the many episodes. And we are very thankful to our fellow Filipinos na talagang tumututok and trying to be informed also, especially on these topics na ating pag-uusapan ngayong gabi. And of course, mga kababayan, sasamahan po tayo ng isa pang special na bisita ngayong gabi, ang ating former Secretary ng Department of Budget and Management, Attorney Wendell Avisado. Magandang gabi, Harvey. Magandang gabi po sa ating mga kapatid na patuloy na nagsusubaybay dito sa Basta Dabawenyo. First time ko po dito and I'm so excited to be here. Salamat po. Attorney, welcome po and thank you very much for joining us this evening together with Congressman Sid. Gaya nga nang na-mention, no, diretso na tayo sa topic. Last week, Congressman Sid, meron tayong inilabas na information hinggil nga dito sa questionableng bicameral report last week together with the former President Duterte. That was our discussion. And after that episode, Congressman and Attorney, pinag-usapan ng buong Pilipinas itong BICAM report. Kasi nga, pinresent natin Congressman Sid na there were items. You found out that there were certain items in the bicameral report na blanco. So actually, yun yung naging punto talaga at center ng ating discussion. Nag-create ng maraming discussion and even Malacanang and even the President himself released a statement regarding that particular issue. Of course, they denied and they were saying na wala namang blanco doon sa GAA. Pero ang punto nga, you also released, Congressman, no, a statement immediately after na yung bicameral report naman ang pinag-uusapan natin. Yun nga, and a lot of Filipinos were actually agreeing with you. You've had many interviews, Kong Sid, from the day we released that information until now, Kong, ano ba ang developments on this discussion? Yes, after that interview, ang daming statements, may reply nga yung official reply, yung executive department. Well, I think we made this clear already in our rejoinder at saka sinabi ko rin sa ilang interview that what we said here sa Basta Dabawenyo episode last week was yung sinabi namin, nakita namin sa Bicameral Conference Committee report na maraming pages na merong blank items. And we discussed that lengthily kasi ito naman yung magiging basis sa pag-finalize ng enrolled bill sa General Appropriations Act. But siguro mas maganda siguro kung we start with describing the entire process of the preparation of the budget para maintindihan kasi naririnig nga yung mga listeners, na mga viewers na BICAM report, GAA. So, para lang maintindihan ng lahat kung ano talaga ang budget process, let us start with the budget preparation. Yung start talaga, nandito si Wendell, galing to sa DBM. So, alam din nito yung procedure. Ang una talaga dyan, yung DBCC, Development Budget Coordinating Committee. It is composed by, of course, DBM, Department of Finance, NEDA, at saka Central Bank, kasama dyan. Sila yung nagsiset ng development goals. Kasi lahat naman yung ating ginagawa sa budget, naka-base yan sa Philippine Development Plan. So, meron kang Philippine Development Plan, meron ka ring medium-term development plan. Then, magtawag na ng budget call yung DBM.
Yung individual agencies magpe-present yun ng kanya-kanyang budget doon sa DBM. So they defend it sa DBM. So pag nakumpleto na yung lahat ng agencies, ko-consolidate ng DBM yon, assisted by, of course, nandiyan yung economic team to review, gagawa na sila nung budget proposal. Yung budget proposal nila, consolidated into what we call the National Expenditure Program. Yung National Expenditure Program na yan, usually, that's submitted by the President to Congress, particularly the lower house, within 30 days after the opening of session of Congress. Yung para madali matandaan, within 30 days after the SONA, kasi pag SONA, nandiyan yung Presidente, sinasubmit yung budget. So, President submits the budget to the House of Representatives, usually the Speaker, and the Secretary General receive that, then i-schedule yan for first reading. Yun yung tinatawag na first reading. First reading, i-refer yan ng Committee on Rules doon sa Committee on Appropriations. Yung Committee on Appropriations, yun yung in charge sa budget. That's the biggest membership sa House in terms of members sa Committee on Appropriations. And pagdating sa Committee on Appropriations, gagawa sila ng committee hearings. So, i-hearing yon yung different agencies. Walang tulugan yan. Maraming days and nights spent for that hearings. Then, after ma-defend ng different agencies yung kanilang budget, i-approve na yon ng Appropriations Committee. Then, yung Appropriations Committee, yun present na naman. Sila na naman ang mag-defend doon sa plenary. Yun yung tinatawag na second reading. Pag-approve na sa second reading, after na magawa na yung tinatawag natin na final na gab, no? Yung gab pala, yung first reading, may gab na rin yun. Pero yung ma-approve mo sa with all the debates and with all the amendments, kasi second reading may amendments, gagawa ka na ng third reading copy. Okay. Yung third reading copy, yun yung i-approve for third reading ng House of Representatives. So, pagkatapos ng third reading sa House of Representatives, dadalhin naman sa Senado yun. Pagdating sa Senado, ganun din ang procedure. May first reading, i-refer sa committee, sa Senado, Senate Committee on Finance sa kanila. Yung Senate Committee on Finance naman, yun naman yung maghihiring. No? So, the same procedure as the House of Representatives, hearing ng different agencies. Then, i-present na naman nila sa plenary ng Senate. Then, for third reading sa Senado. For third reading. So, usually, magkaiba yung version. Kung ano yung na-approve ng House, at saka yung na-approve ng Senado. Hindi lang sa budget, karamihan, kahit anong batas, usually magkaiba yung version. So, most especially sa budget, kasi ang haba ng budget, ang daming figures, madaming agencies. Ginagawa nun, dahil hindi pareho yung resulta, gagawa ngayon ng both houses ng conference committee. Yung House contingent, i-compose yun, i-appoint ng speaker, pero babasahin yun sa plenary, i-compose yung House contingent, then yung Senate contingent sa Bicameral Conference Committee. Then uupo yung dalawang contingent. Yung House contingent at saka yung Senate contingent, sila yung tinatawag na bicameral, kasi dalawa ng Senate at saka Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee, kanilang i-reconcile yung mga diferensya ng Senate at saka House version. Pag na-reconcile na at natapos na sila, i-approve nila yon at pipirmahan nilang lahat. Okay. Pipirmahan nila yung BICAM report. Yung BICAM report naman, ibabalik yun sa plenary. Yung plenary naman, mag-ratify. So kung ano yung napirmahan na Bicameral Conference Committee, ratified by the plenary. So hindi mo na pwedeng baguhin yun kasi ratified by the plenary. Yung ratified version ng plenary ng BICAM report,
yun yung maging basis ng tinatawag na enrolled bill. Okay. Kasi yung enrolled bill naman yun, yung pag napirmahan na ng presidente, yun yung tinatawag na General Appropriations Act. Yeah. That's why, emphasize natin, importante yung produkto or bicameral conference committee report because that reconciles. Correct. So, ang issue ngayon, bakit napirmahan na may mga blanco, yung bicameral conference committee report. And next issue, bakit nagkaroon ng figures sa GAA? Kasi blanco yung inapprove na BICAM eh. Kita naman natin. Kita natin sa bicameral conference committee report that there are 13 pages with 28 blank items. Then yung blank items na yon, magtataka ka, pagdating sa GAA, walang blank items. Wherein, yun naman ang na-agree nila, di ba? Na-agree na version. So, question, who filled in those blanks? Correct. Yun ang tanong. Kasi the legislative mill or legislative process stops in the ratification of the BICAM report. So, after the BICAM report, tapos na yung trabaho ng legislation. Pupunta na yon sa presidente for signature. Correct. So, whoever did that may have or could have usurped the power of Congress because only Congress is authorized to appropriate funds. Correct. Correct. Thank you very much, Congressman Sid, for clarifying that. I think very important na maintindihan ng taong bayan yung kung bakit ba mahalaga itong BICAM. Kasi nga, as you've explained it, Congressman Sid, from the House to the Senate, magkaiba yung magiging version kasi both chambers nagsagawa ng committee hearing, right? So sa BICAM, aayusin para magtugma at mag-agree ang lahat. In your years of experience, Kong Sid, as you've mentioned, this is the first time you've been chair sa Operations Committee and sa time mo dyan sa Congress, sa BICAM report, kompleto talaga ang lahat ng item at data. Kompleto yan because yan yung magiging basis ng legislation eh. Correct. You cannot have a legislation that has blanks. Correct. And the basis is the bicameral conference committee report. In my 15 years in Congress, wala akong na-encounter pa na blank items except ngayon lang. Ito sa 2025 GAA. Correct. And that is exactly why we are raising this question. Bakit may blanco sa bicameral report? As you've said, this is the first time and very important kasi kung blanco yon doon, and I think maraming nga nagsasabi na these are just fabricated, trying to sow intrigue and controversy. But the truth of the matter is, Kong Sid, hindi lang naman ikaw yung nagsabi, actually, from last week, na may blanco nga. Even some lawmakers now are coming out and saying na may nakita nga sila na bicameral report na may blanco nga. And even news media outlets are already reporting that. And I think that's a valid question to raise, no? Na bakit nga ba may blanco? And that's the start of all this discussion. And right now we are also lucky, no, that we are joined by the former Secretary of the Department of Budget Management. I think there's wala nang ibang mas credible pa na pwedeng sumama sa upasapin na to, Kong Sid, no, to also get his thoughts on this matter. Attorney Wendell, you've heard sides, no, the discussions on this particular issue. What is your take on this, sir? Being the main guy before who also looks into the budget of the government. Maraming salamat, Harvey. Gusto ko lang situate ang sarili ko. No? On the part of DBM, what is its involvement? Correct. Now, from the very start, as already intimated and discussed by Congressman Sid, ang may poder talaga o kapangyarihan na gumawa ng budget base sa Philippine Development Plan at sa Medium-Term Development Plan at base rin sa kung magkano ang pwede talagang gamitin pera para matugunan ang mga pangangailangan ng bansa. Yun yung dadaan sa DBCC yun. Kasi
una bes, ang Department of Finance magsasaad kung magkano lang ang available at magkano uutangin. Dahil kasi, whether we like it or not, meron yung tinatawag na automatic appropriation na gusto man natin o hindi, kailangan, sovereign, obligation. At saka, yung tinatawag na General Administrative Support Services, kasi tatlong aspeto sa budget preparation yan. Yung MOE, or maintenance and operating expense and other expenses, at saka yung capital outlay. No? So, yun. Ang kabuuan nun, yun yung tinatawag na National Expenditure Program, which the President i-recommend niya sa Kongreso. Kaya nga dadalhin yun sa House of Representatives. Kasi sila yung talagang may power naman na mag-appropriate base doon sa pangangailangan ng bansa at base sa rekomendasyon ng Presidente. Meron din silang kailangan gawin at sinabi na nga ni Kong Sin. Ang nakita ko lang din na para sa akin, napakahalaga, ay pagka nagkaroon ng problema o tanong o katanungan doon sa paglalakbay ng budget proposal, no, na nakapaloob sa bill, no, yung General Appropriations Bill. Yun kailangan malaman ng taong bayan yun. No? Kasi pera ng taong bayan yung ginagamit ng gobyerno. At base na rin sa mga nakasaad na, nabasa na natin at nasabi na nga ni Kong Sid, hindi po pwedeng magkaroon ng enrolled bill, no? Na kung ang pagbabasihan ay salat sa kung ano yung dapat talaga na ilagay sa enrolled bill. Ano yun? May mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report at hindi maipaliwanag kung paano nakarating o nangyari na nagkaroon na ng mga figures o filling of the blanks doon sa enrolled bill. Merong gumawa nun kung sino man hindi natin alam. Merong nag-utos nun kung sino man yun hindi natin alam. Kasi it takes two to tango. Di ko naman kung ako, technical staff, di ko pipilapan yun. Kung walang nagsasabi sa akin na mas mataas sa akin, yan lang ilagay mo, yan lang ilagay mo. Wala akong sinasabing kung ano man sa mga members ng Bicameral Conference Committee. But I think it behooves on them, no, to explain their side. Kasi sila yung nag-approve. Sila yung pumirma ng conference Bicam report na siyang naging basihan ng enrolled bill, which was duly certified as correct by the Secretary General of the House and the Secretary of the Senate, and signed by the Speaker of the House and the Senate President. Kaya ngayon, pagka nangyari na yun, at that is the proof na niratify na yung output ng Bicameral Conference Committee. Kaya nga nagkaroon na nung enrolled bill. But still and all, the question persists na kung ganun pala at may mga blanco, ano nangyari at nagkaroon ng kumpleto na enrolled bill? So yung gap na yun, kailangan ipaliwanag sa taong bayan para maunawaan nila kung ano man ang nangyari noon, na kung sasabihin nila, nakaligtaan nila. Kung ganot ilang pages yung nakaligtaan nila, sobra naman yata yun. Tapos ang mga senador at mga miyembro ng House of Representatives na nandoon ay siguro naman binasa nila yun. At kung binasa talaga nila yun, makikita nila na meron talaga mga blank space. So, sana at that point in time, ginawa na nila ng paraan na hindi aabot sa ganitong sitwasyon
na ang daming katanungan ng taong bayan patungkol sa 2025 national budget natin na aprobado na ng Presidente, subalit merong mga pag-aalingalangan, merong mga kuro-kuro, merong mga iniisip ang ating mga kababayan na meron yatang kamalian na nangyari dito. Correct. I think it's a valid question. It's a valid question na tinatanong natin as Filipinos and as citizens na gusto natin ng sagot. Attorney Wandel, while we're talking about DBM, it's good that you're here kasi one of the first agencies, I think sila nga ang pinakauna is DBM, who immediately released a statement regarding that discussion. No? They said, if I may read, this is their statement dated January 20, released by the Department of Budget and Management. This is to address malicious and irresponsible allegations surrounding the fiscal year 2025 GAA. First, allow us to categorically deny the spreading accusation stating that the FY 2025 GAA signed by President Ferdinand R. Marcos Jr. contains blank pages or figures. These allegations are completely false and reckless. What has been presented by certain misinformed individuals are pages from the Bicameral Conference Committee report and not the General Appropriations Bill nor the GAA. It is important to note that under the 1987 Constitution, it is the bill, the GAB, and not the BICAM report that is officially submitted for the consideration and approval or veto of the President. It is the GAB with all its details that is controlling and is presented to the President. Once signed, the GAB becomes the law, the GAA. To reiterate, the bill presented to and signed by the President is a complete document with no blank pages or missing details. In no case does the executive issue a GAA with blank pages or figures. With this, we urge our fellow Filipinos to be mindful, cautious, and to first verify information before making any allegations. Clear and accurate understanding is critical for constructive dialogue. And then they appeal to our kababayans to avoid spreading false information. Communication is a powerful tool that can make or break a nation. Let us use it to promote unity and understanding, not to sow discord, hatred, and division. After all, we are one nation. Mauna siguro mag-comment ako. May I comment there? Tama naman na yung sabi nila, yung basis is the General Appropriations Bill. Yun ang pipirmahan, magiging GAA. But ang tinatanong natin, yung BICAM report, which is the product of the conference, the result of the conference to reconcile. Kasi may output nga yung House, may output ang Senate. Correct. Yung Bicameral Conference Committee report, yun ang basis ng enrolled bill. Paano ka magkaroon ng enrolled bill na may blanco naman? So yun ang tinatanong. So please do not deflect the issue. We are not spreading false information here. Kasi congressman ako, pinadalhan ako ng email, meron ako na-receive na copy na Bicameral Conference Committee report. At hindi lang ako, may mga lumabas na nagsabi na nakakuha sila ng mga kopya ng Bicameral Conference Committee report. That's true. So, yes, tama yun. Yung GAB ang magiging GAA. Ang tinatanong namin, ang basis para gawin yung enrolled bill ng GAA is the Bicameral Conference Committee report. May blanco yung Bicameral Conference Committee report. Okay? So, that's what makes things questionable. Paano na-filled up at paano nalagyan ng figures yung GAA. Blanco yung Bicam report mo eh. So ano naging basis? You cannot disregard or you can never belittle the Bicameral Conference Committee report. Kasi yung katulad nung comment ng isang USEC dito. Another interesting thing, we have a undersecretary, no? This is public naman, ito sa Facebook. She commented that to further clarify, the Bicam report is not the bill. And we understand that due to numerous details involved, it has been the practice of the Bicam committee to leave certain items blank in their report when they refer to sections of the GAB that they do not intend to alter or amend. Ma'am, please review your basic budgeting knowledge because never ka makakita
ngayon lang ito nangyari na mayroong bicameral conference committee report na blanco. Because pipirmahan yan ng members. Second, it will be ratified by the plenary ng both houses. So you cannot present a blank bicameral conference committee report. So please do not belittle the bicameral conference committee report because that is the reconciled agreement, that is the reconciled figures of what the two houses has conferred with. At saka pinirmahan yan, inaprubahan yan ng BICAM nominated by the plenary. At the same time, i-ratify yan. So, you never can belittle the bicameral conference committee report. Ang nangyari ngayon, questionable, highly questionable kung bakit may blanco nga yung BICAM report. Thank you, Consid. Attorney Wendell, gusto lang din sana natin maintindihan ba, ang department, the DBM, in the entire process of creating the budget for the government, ano po ba talaga ang mandato ng DBM at kailan kayo papasok sa proseso, sir? Para maintindihan din po namin. Kaya yan tinawag na Department of Budget and Management. No? Yung unang aspeto dyan, yung sa gagawa ng budget proposal, no? Yung National Expenditure Program, DBM talaga yan. Ngayon, pag ang enrolled bill naging batas na at napirma na ng Pangulo, papasok naman yung aspeto ng management. No? Kasi kami yung nagmamanage ng budget. How it's going to be implemented based on the approved General Appropriations Act. So kami nag-release ng pundo, pinoprogram namin yan. No? Subalit sa aspeto ng paggawa naman ng batas, except for the budget hearing proper of the various departments and agencies, pagka po dumaan na sa proseso ng legislatura yan, kanila po talaga yan. Wala pong involvement ang DBM yan. Unless ipatawag sila at any given time. But otherwise, it's really just a pure legislative act. Kaya nga, siguro yung pagkabasa ko rin na sinasabi na dahil sa maraming detalye, it has become the practice of the BICAM. Ano bang posisyon niya? Ano bang involvement niya dyan na masabi niya yan? Na yan, ang Kongreso lang ang talagang dapat magsalita patungkol dyan kung bakit nagkaroon ng blanco. At tama naman siya na pagdating sa General Appropriations Act, wala naman talagang blanco doon. Kasi kumpleto na yun eh. Pero kung balikan natin kung paano nag-evolve yung General Appropriations Act, doon lumalabas yung issue. At ito nga, nandun sa Bicameral Conference Committee report. Na yun ang gusto nating malaman ng taong bayan. Kasi pera ng taong bayan yung naka-involve dyan eh. At ang atin lang ay maipaliwanag lang ng Kongreso kung paano nangyari na nagkaroon ng ganyang klaseng sitwasyon at pinirmahan naman ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee ang report na nakita naman nila na ang daming blanco. No? So, it behooves upon the members of the BICAM Committee, o the Bicameral Conference Committee, to explain. No? Dahil sa kanila nakasentro ang usapin ngayon. And I think in the coming days, no, because ito nga, it's been a week now and people are still talking about this topic. People are still asking and seeking answers regarding the questions that we've raised. Consid, Attorney Wendell, what do you think? What is the next step from here, Consid? What do we intend to do? The president last week, former President Rody Duterte mentioned about you taking this into the Supreme Court, or ano po ba ang magiging next step nyo nito, Consid? Yes, after the long discussions, at wala na tayong magawa kasi aprobado na yung budget sa
pirmado na nung presidente. So the next step, and that's the only step we can go to the Supreme Court. Go to the Supreme Court and challenge the validity and the constitutionality of the budget. And perhaps high time for us to, kaya nga i-present natin ito sa taong bayan for them to discuss also, because it's our taxpayers' money. Every day nagbabayad na ng VAT. Bawat kilos natin, pag sakay natin ng sasakyan, pagbuhos ng gasolina, pagbili ng asukal, punta ka sa grocery, punta ka sa restaurant, kada kilos mo, magbabayad ka ng VAT. So, it behooves upon us to know. It is our right to know kung ano ba talaga nangyari. You know, since time immemorial, the truth will out as it always will. Lalabas talaga. Lalabas ang katotohanan. Kita naman sa Bicameral Conference Committee report na blanco. So maybe one next move is to go to the Supreme Court and really file the necessary petition to request the court to declare the GAA, because we will present, of course, the facts na unang-una, balikan natin yung first na issue na lumabas, yung constitutionality ng buong budget, because the Constitution is very clear. Alam na alam ni Sec. Wendell ito na dapat the highest budget is the education sector. Doon ka mag-allocate ng highest budget. Now, babalikan natin yung budget when presented last July 29 to the House of Representatives. Meron tayong BESF, merong isang page doon na nakasulat kung ano ang education sector. Ang total, 799 million pesos is the biggest allocation. Sinabi rin during the kung babasahin mo yung President's message, nakasulat din, the number one expenditure in terms of appropriation, the highest will go to the education sector, 799 billion. So nagmatch, no? Nagtali. Number 2 is the DPWH, 700 billion. So nakasulat din sa President message. At sa BESF, yung number 2 yung DPWH na budget. Okay, sa sinabi ko na kanina, yung proseso, first reading, second reading sa lower house, first reading, second reading sa upper house. Yung resulta ng dalawa, i-reconcile mo through Bicameral Conference Committee. Yung output ng Bicameral Conference Committee is clear na binawasan nila ng 31 billion yung 799 billion ng education sector. At dinagdagan ng 288 billion yung DPWH. So 1.1 trillion ng DPWH, overtaken talaga. Kahit idagdag mo pa yung mga dinagdag nila, which I think nag-imbento na yun. Kasi nandoon sa BESF at saka nandoon sa President's message yung pag-submit, sinabi na doon na yung total sa nandoon na. So dapat yung plus minus mo doon na sa BICAM. At saka yung dinagdag nila na convergence projects, DPWH talaga yan. Alam ni Wendell yan. Yung hindi lang convergence projects, yung dinagdag nila yung salary differential. Siyempre, mas malaki yung salary differential for the teachers kasi malaki yung teaching force compared to the DPWH employees. However, since time immemorial, pagpasok ko pa sa Kongreso, nandyan yan sa MPBF. MPBF talaga yan. Paano mo ipasok sa education sector, idagdagan. So, kahit anong engineering pa or re-engineering yung gagawin mo, mataas na talaga itong 2025. Mas mataas ang public works budget, which makes it unconstitutional. So, that will be raised also. And may laking question, bakit binawasan yung
binawasan or tinanggal yung budget ng PhilHealth. The health advocates, health sector, maraming doctors are questioning bakit tinanggal yung 74 billion doon. The 74 billion there is intended for the indirect beneficiaries of the PhilHealth. Kasi yung iba naman, yung direct, ay meron naman silang, nagbabayad sila ng premium, deduction yun sa salaries. Yung indirect beneficiaries, binabayaran natin yun, galing yan sa syntax law. Yung sinasabi ni Sequendel na may mga automatic appropriations, meron tayong tinatawag na earmark funds. Because the syntax law says the increment of 103, Republic Act 10351, yung 80% yan will go to universal healthcare. So universal healthcare, that will be the insurance coverage of the indirect beneficiaries. More or less, ang figures na kita ko that time was, there were 25 million indirect beneficiaries. Yun yung mga senior citizens, mga 4-piece beneficiaries, yung mga PWDs. So, saan ngayon kukuha ng pambayad ng premium nila for PhilHealth? Saka, when you talk of economic development, isama mo talaga yung health sector. Kailangan mo ng mga malulusog na Pilipino for us to develop. Second question, actually binawasan yung budget ng 4-piece. Binawasan nila ng 50 billion. Hindi mo ba alam hindi nyo ba alam na yung 4-piece is a poverty reduction program of the government? May target tayo niyan na kung pwede, pagdating ng 2028, single digit na lang yung ating poverty rate. Between 8 to 9%. No, paano mo na ma-reach yun? Kasi tinanggal mo na yung PhilHealth mo. Tinanggalan mo yung PhilHealth. Tinanggalan mo yung 4-piece. Yung 4-piece kasi, it's really was designed to address poverty. Kaya nga meron yang conditional cash transfer. May obligasyon yung makakatanggap. Papaaralin yung mga anak. Pupunta ka sa health center. Then may PhilHealth coverage ka. To address development, gusto natin maging aakyat pa yung ating growth ng Pilipinas. Kailangan mo talagang increase the GDP, at the same time, address mo talaga yung poverty. So, saan pumunta? Iyon ang tanong. So, it went to mostly 288 billion went to sa BICAM pa lang hindi kasama yung budget sa NEP at saka yung sa sa NEP yung infra budget tinagdagan ng 288. I don't know kung i-consider ba nila yung absorptive capacity saka kaya ba ma-implement lahat ng DPWH yan. So there are really a lot of issues in this budget na dapat iakyat talaga sa Korte Suprema. Not only to the Supreme Court, but to the bar of public opinion because it's very important that the people should know. Pera ng taong bayan yan, that's taxpayers' money. The people should know. They have the right to know. We have the right to know. Kung you've mentioned ito nga, the education must have the highest budget. Nakat. Dapat. Nasa Constitution yun. As mandated by the Constitution. The framers of the Constitution really made sure that Filipinos will have the highest budget every year for education. Correct. Gikat nila yung budget. And now, this year lang ito kung the first time na DPWH has higher budget. Meron last year, pero hindi masyadong glaring. Ito ngayon glaring kasi malaki talaga ang angat. And that's just some few of the items. For sure, marami pa na naging mataas, mababa as compared to may previous years. nakita ako kasi yung part 1 ko nga, yung unconstitutionality, may ginagawa kasi akong research. Kaya ako nakita yung sa BICAM report. So, yung part 1 ko is yung education sector na habol ng DPWH. Yung second
part ko, yun, ginawa ko na yung ano, kasi nung nire-research ko yung education sector at saka DPWH, nakita ko na yung work back ko, patras ako. I tried to work back. Hinanap ko na yung, sabi ko, dapat makita kayong BICAM report. Pagkakita ko ng BICAM report, first, SP11 pa lang eh. Makita mo na kagad yung ano, yung kulang na. Siguro yung BICAM members kung they tried to open pa more pages sa SP11, makita mo na yung mga blanks doon. Magtataka ka na. So, na-shock na ako na mayroong mga blanko. So, yung pangalawang research ko, ito, yung blanks. Attorney Wendell, with all this information and revelation regarding the budget, how do you think this will impact, sir, in terms of managing now the national budget moving forward? Kakaroon talaga ng question ng mga tao, sir. Alam mo, ang mga tao naman, kahit na anong gastos, pagka naunawaan nila, maunawaan nila kung bakit kailangan gawin yan. Pero pag sa umpisa pa lang, meron na silang pagdududa. At hindi nila naunawaan. Yun yung bagay na kailangan bigyan pansin ng pamahalaan. Dahil pag hindi nila napaliwanag yan, people will tend to believe na talagang may lokohang nangyayari, no? At tayo ba naman, kapwa Pilipino, maglokohan pa tayo? Naghihirap na nga tayong lahat, nagsisikap na tayong lahat, tapos hindi pa natin mapabuti at mapaayos yung pagpapatakbo ng ating gobyerno. So these are questions that I hope those in power will find time to really explain to the people. Dahil pagka naman naunawaan ng taong bayan yan, sige. Kasi ang Pilipino talaga pagparaya, sobrang matiisin. Kahit na kung ano na yung ginagawa sa kanila, ay hanggat maaari ay sana maayos na lang. Mga ganun ba? And here comes the raging issue that really needs clear answer from the government. My take is that the government must respond. If they will not, then that will be their own doing. Thank you, Attorney Wendell. Now, Congressman Sid, a few of your colleagues in the House of Representatives have actually nagsalita na, no? Based on this. But I think may ilan, dalawa, tatlo, ang nagbigay na ng komento on this, on the questionable bicameral report. Kung as member, as a long-time member of the House of Representatives, especially now in the 19th Congress, what is your message to your fellow congressman at this point, now that you've exposed this? I don't want to, I would say, dictate on them, but ito lang ang pakiusap ko. Tingnan nyo yung email nyo, balikan nyo yung email nyo, December 11. Basahin nyo lang. Then, you will know the truth. Yan lang. Balikan mo yung email mo, December 11, then you will know the truth. Who is telling the truth. May blanco talaga, makita nyo. Thank you, Congressman Sid, for sharing this information. Gusto ko lang balikan while we are at this topic. Ito nga, isa sa mga pinag-usapan, nagkaroon tuloy ng throwback ang mga kababayan natin dun sa earlier statement ni Senator Amy Marcos. Last December December 18, nabuhay ito na discussion na Congressman Sid, after you revealed the questions nga. Sabi niya, part of her statement, kaya't sa kabila, because she did not sign, di ba? She did not sign. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan at nagsusulong magbawas ng pera ng lehitimong proyekto para lang ipasok ang AKAP, lakihan ng labis-labis, ang MAIP at pagpiestahan ng DPWH. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel?
This was December 18, 2024. But when this statement was released, lumabas, ba't nakalimutan? And ngayon, after last week, after you presented itong blank items nga sa bicameral, nabuhay ito. Parang nag-coincide somehow. Kasi back then, wala naman din pinakita si Senator Amy na document eh. And here comes your revelation, Congressman Sid. So, do you think that could be a confirmation somehow? Well, that's an honest confirmation. And I salute her for that. Again, no, thank you very much, Congressman Sid and Attorney Wendell. Just before we close, perhaps we'd like to get your a message to our fellow Filipinos. It's good to see you, Attorney. You've worked really hard sa DBM during your term there, and now hopefully you're back. We'll see more of you moving forward. Attorney Wendell, your message to our fellow Filipinos. Para sa ating mga kapwa Pilipino, sana po ang ating mga namumuno ngayon ay talagang magpakatotoo. Sabihin ng totoo para po maunawaan natin sila. Dahil it's only the truth that will set us free. Simulat sa poll sa administrasyong ito, nagkaroon na ng maraming ugat ang pagdududa, no, at pag-aalinlangan at sama ng loob. Sana po, tutok tayo doon sa ating mga sinumpaang tungkulin. Dahil we owe it to the Filipino people. Thank you, Attorney Wendell. And of course, Congressman Sid, just before we give you the floor, Congressman, as a Dabawenyo, as a Filipino, in case wala pang nakapag-sabi niyo sa inyo, sir, no, thank you very much for your courage, sir, at sa paninindigan niyo at sa prinsipyo niyo, being, one of the remaining vocal and honest public servants natin ngayon, Kong Sid. Maraming salamat po on behalf of sa mga nakaka-relate sa usapin ngayon. And Congressman, your message to our fellow Filipinos. So sa ating mga kababayan, may nakita tayo. At saka kung regarding sa budget, hindi lang naman ito. Kaya masyadong maugong na yung budget. Before this, may nakita tayong ginawa sa PhilHealth. And even before that, yung mga transfer of funds sa PhilHealth na GTRO na ng Supreme Court. So, kung ang ating mga kababayan will be vigilant at nagbabantay tayo, siguro hindi pwedeng basta-basta maggalaw lang yung ating taxpayers' money o yung ating pondo ng bayan. So, we have to be very, very vigilant at salamat at sa nakita ko, a lot of people are now aware, no? A lot of people, nagigising na yung taong bayan. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Alam ko, hindi ako nag-iisa. Magkasama tayo dito. Last but not least, i-greet ko yung aking dalawang apo kasi mga elementary pa pero nanonood sa Basta Dabawenyo. So, to my very paboritong mga apo, Jan and Cheska, mag-aral kayo ng mabuti at your lolo will be watching you. Thank you, Congressman Sid. Attorney Wendell, baka may gusto din po kayong batian, Congressman. Attorney. Pinabati ko yung dalawa kong anak. One girl and one daughter. Pareho silang babae. First time ko dito. Kaya manood kayo. Thank you. Thank you, Attorney. Definitely not the last time, Attorney, ha? Hindi, si Gemma at si Ethel yan. Thank you very much once again, Attorney Wendell Lobezado and Congressman Sid Unga. Maraming salamat po for joining us once again tonight dito sa Basta Dabawenyo. And we look forward to welcoming you again soon, Attorney and Kong, for more relevant discussions that the Filipino people need to know, especially during this time. At sa tanang Dabawenyo at sa lahat ng Pilipinong nakatutok sa atin ngayong gabi, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsama sa amin sa ating programa. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mag-ingat po kayo lagi. Ang disiplinadong Dabawenyo, mahadlokon sa Ginoo. Ang disiplinadong Dabawenyo, murespeto sa balaod ug sa isig katao.
matinud-anon, mahigugmaon ug maisog basta Dabawenyo.